Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Binibining Chea Tomas at ngayon ay pag-uusapan at tatalakayin natin ang patungkol sa panahon ng ikatlong republika. Ano nga ba ang meron sa panahon ng ikatlong republika? Okay, ang panahon ng ikatlong republika ay ang yugto sa kasaysayan ng Pilipinas mula taong 1946 kung kailan naging ganap na malaya ang bansang Pilipinas mula sa batas militar at sinimulan ang pagbangon at pagtatag ng isang malayang pamahalaan at lipunan. Kaligirang kasaysayan. Makaraan ang 10 taong pagkakasailalim ng Pilipinas sa batas militar at sa tinamasang bahagyang pagbabago sa kalakaran buhay ng mga Pilipino na nagsimula sa panahon ng bagong lipunan, muling inalis ang bansa sa ilalim ng nasabing batas noong ika-2 ng Enero taong 1981. Ibig sabihin, noong pagkaalis ng bansa sa ilalim ng batas militar ay isang pagbabago sa tingin ng mga naglilingkod sa pamahalaan. Sa kanilang pananaw, ang Pilipinas noon ay isa na namang bagong bansa, kaya't ito'y tinawag ng ating dating Pangulong Marcos na ang bagong Republikang Pilipinas. Ngayon naman, tatalakayin din natin ang isa namang mananalaysay ang nagsabi na ito ang panahon ng ikatlong republika. Bakit nga ba o bakit niya nga ba nasabi na ito ay ikatlong republika? Dahil ang unang republikang kanyang isinasaalang-alang ay ang Republikang Pilipinas sa panahon ni Emilio Aguinaldo. At ang ikalawa ay ang paglayan natin sa ilalim ng pamahalaang Amerikano. At itong ikatlo, dahil muli na naman daw naging malaya ang bansang Pilipinas dahil sa pagkakaalis nito sa ilalim ng batas militar. Kaya sinasabi ng mananalaysay na ito na ikatlong republika. Ngayon naman ay dadako tayo sa mga panulaang Tagalog sa panahon ng ikatlong republika. Ang mga tula sa panahon ng ikatlong republika ay may pagkaromantiko at revolusyonaryo. Ito din ay lantaran kung ito'y tumutuligsa sa mga nagaganap noon sa ating pamahalaan. Ang hinaing ng mga mamamayan ay nakatambad sa wikang maapoy, marahas, makulay at tila mapangtungayaw. Tunghayan natin ang ilan sa mga tula ng panahon ito. Isinulat ang mga tula sa panahon ng ikatlong republika, kung kailan ang panitikan ay naging daluyan ng protesta laban sa pamahalaan. Ang unang tula ay pinamamagatang Uod ni Rodolfo is Salandanan. Ang tulang Uod ni Rodolfo is Salandanan ay isang makapangyarihang komentaryo sa kalagayan ng Pilipinas sa ilalim ng diktadorya ni Ferdinand Marcos noong panahon ng ikatlong republika. Ibig sabihin, ang tulang uod ni Rodolfo Salandanan ay nagpapakita ng matinding kahirapan at pagdurusa ng mga Pilipinong mamamayan. Kaya sa pamamagitan ng mga larawang tulad ng subong kanin, salipakang palad, at malungkot na mga mata, inilalarawan nito ang gutom, pagluha at kawalan ng kalinga mula sa mga pinuno na dapat nilang binigay sa mga mamamayang Pilipino. At ang salitang uod naman sa pamagat ng tula ay maaaring sumasagisag sa mga taong inapi at pinagsasamantalahan o sa mga lider na nagpapanggap na makabayan, ngunit siya din naman ang katunayan na nagpapahirap sa ating bayan. Kaya yan ang ibig sabihin ng tulang uod ni Rodolfo S. Salandanan. Ngayon ay dadako tayo sa pangalawang tula, ang Pilipinas sa Wikong Bayan ni Francisco Soc Rodrigo. Ang tulang Pilipinas sa Wikong Bayan ni Francisco Soc Rodrigo ay isang makapangyarihang pahayag ng pagmamahal sa bayan
na sinasabayan ng matinding lungkot at pagkabigo sa kalagayan ng Pilipinas matapos makamit ang kalayaan mula sa mga dayuhan. Isinulat ito sa panahon ng Ikatlong Republika, isang yugto kung kailan ang panitikan ay naging daluyan ng protesta laban sa pamahalaan. Ang tulang Pilipinas sa wikong bayan, ipinapakita nito ang matapos ang mahabang pakikibaka laban sa mga dayuhang mananakop. Ang mismong anak ng bayan ang naging sanhi ng pagdurusa. Ang tula ay isang panawagan para sa pagkilos at muling pakikibaka para sa tunay na kalayaan ng ating bansa. Okay, ngayon ay dadako naman tayo sa mga awiting Filipino sa panahon ng Ikatlong Republika. Ang mga paksang madarama sa buhay ng nilalaman ng mga awiting Filipino ng panahong ito. Ang mga kalungkutan, mga pagdadalamhati, kahirapan, paghahangad ng tunay na kalayaan, pag-ibig sa Diyos, sa bayan, at sa kapwa ay siya ang damdamin ng mga awitin. Ang unang awit ay pinamamagatan na laban na ni Coretha at Eric. Ang awiting labanan ni Coretha at Eric ay siyang protest song o awit ng pakikibaka na sumasalamin sa tapang, pagkakaisa at paninindigan ng mamamayang Filipino laban sa pang-aapi, katiwalian at kawalang katarungan. Ibig sabihin, ang awiting laban na ni Coretha at Eric ay isang simbolo ng kilusang bayan, pagkakaisa ng mamamayan, pag-asa sa pag-asa, pagbabago at paghihikayat sa bawat isa na manindigan at makibaka para sa isang makatarungan at malayang lipunan. Ngayon naman dadako tayo sa isa pang awitin, ang pinamamagatang Ang Bayan Ko. Ang kantang Bayan Ko ay isang makabayang awit na nagpapahayag ng pagmamahal sa bayan, pagnanais ng kalayaan at pagdamay sa sinapit ng Pilipinas sa ilalim ng pananakop. Ang awiting pinamagatang Ang Bayan Ko ay isang malungkot ngunit siyang makapangyarihang awit na nagpapahayag ng pagmamahal sa bayan at nagnanais ng kalayaan mula sa pang-aapi at hanggang ngayon ay itinuturing din na simbolo ng makabayang damdamin ng mga Pilipino. Okay, ngayon dadako naman tayo sa isa pang kanta. Ang kantang Pilipino ni Freddy Aguilar. Ang Pilipino ay isang makabayang awitin na nagpapahayag ng pagmamalaki sa pagka-Pilipino at panawagan sa pagkakaisa ng sambayanan. Okay, ang kantang Pilipino ni Freddy Aguilar ay naglalaman ng isang pagpupugay sa pagka-Pilipino at panawagan sa mga mamamayan na ipagmalaki at pahalagahan ang ating sariling kultura at ang ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Okay, dahil tapos na tayo sa tula at mga pelikulang Filipino noong panahon ng Ikatlong Republika, ay dadako naman tayo sa mga pelikulang Filipino sa panahon ng Ikatlong Republika. Lalong di napigil ang pagkagiliw ng mga tao sa pelikulang nahihinggil sa sex. Pero hindi lang tungkol sa ganyan ang pelikulang Filipino sa panahon ng Ikatlong Republika. Tumatalakay din ito sa nasyonalismo, kalagayang panlipunan, paghirap ng mga Pilipino sa kamay ng mga dayuhan, at tungkol din sa kabayanihan. Yan ang mga nilalaman ng mga pelikulang Filipino noong panahon ng Ikatlong Republika. Ngayon naman ay dadako tayo sa mga pahayagan, comics, magazine at iba pang babasahin.
Okay, ano nga ba ang pahayagan? Ang pahayagan ay isang uri ng babasahin na naglalaman ng mga balita sa loob at labas ng ating bansa. Karaniwang itong inilalathala mula araw-araw o lingguhan. At ano din nga ba ang comics? Okay, ang comics ay isang babasahing may kwento na isinasalaysay sa pamamagitan ng mga larawan at kaunting salita. Layunin nitong magbigay aliw sa mga mambabasa. At ano nga ba ang magazine? Ang magazine ay isang uri ng babasahin na tumatalakay sa iba't ibang paksa gaya ng fashion, kabuhayan, kalusugan at iba pa. At inilalathala din ito lingguhan o buwanan. Tila politikang biglang nahati sa dalawang partido ang mga pahayagan ng panahon ng ikatlong republika. May mga pahayagang binansagang mga crony newspapers ng marami nating mga kababayan dahil sa mga di makatotohanang pahayag na taliwas sa mga tunay na nagaganap sa ating kapaligiran. Ang ibig sabihin ng crony newspapers ay pahayaghang kontrolado ng kaibigan o kaalyado na nasa kapangyarihan. Kaya hindi ito malayang mag-ulat o iulat sa publiko at madalas ito ay pabor sa gobyerno. Tulad ng Bulletin Today, People's Journal at People's Tonight. Okay, ang mga pahayagang tinatangkilik naman ng marami at pinaniniwalaang nagpapahayag ng mga totoong pangyayari ay ang Forum, Daily Inquirer, Manila Times, at Malaya. Ito yung mga pinanggagalingan ng mga balita na siyang may katotohanan at pinaniniwalaan ng mga mamamayang Pilipino. Yun lamang po sa araw na ngayon. Maraming salamat!